Well, it was very interesting and very intense. Ano. Talaga namang yung mga naimbita natin ng mga resource persons, yung mga nagdebate, they know what they're saying. O talagang malalim ang alam nila. Talagang naidepensa nila yung kanilang kanya-kanyang posisyon. At the end of the day, alam mo, kahit napaka-intense ng debate, no? At saka may mga kanya-kanyang mga posisyon, nagkasundo rin eh. Yun ang maganda doon, nagkasundo na hindi naman talaga dapat sisihin o kaya dapat pumili ng kakampihan pagdating sa katanungan na sino bang ano nga ba yung katanungan? Sino yung dapat parang panigan? Sino ang dapat panigan? Social media ba or yung traditional media? Pareho natin kailangan lang yan. Pareho natin kailangan sila. Kaya nga lang, kinakailangan, of course, both of them should give their loyalty and allegiance to truth. Sir, key takeaways from the debate that our fellow Filipinos should take note, lalo pa parating yung election? Sinasabi kasi nila na hindi porke social media, purveyor of fake news na eh. I agree with that. So pipiliin natin yung ating mga susubaybayan, susubscribe, papanoorin, papahinggan na social media personalities. Ganun rin naman sa traditional media. Kasi hindi rin naman may mga biases, hindi naman yung mga yan. Kahit pa sabihin na natin na mayroon silang system in place, yung vetting process, of course, di may iwasan na somehow may pinapanigan rin ng traditional media. So, ang kinakailangan, maging mapanuri tayo bilang mga consumers ng information, Kasi at the end of the day, may implication ito sa mga decisions natin sa politika. Halimbawa, lalo na malapit na eleksyon. So, sino ba ang ating mga iboboto? At ang ilan sa mga impormasyon na nakakalap natin ay galing sa social media at ang ilan naman ay galing sa traditional media.